Taong 2009, Valencia, Bohol. Ako nga pala si Gigi. 15 taong gulang ako nang mamatay ang lolo ko na si Lolo Tasio na taga Valencia, Bohol. Tinawagan ng isa sa mga anak ni Lolo Tasio si Mama para ipaalam at imbitahin kami na dumalo sa burol at libing ng lolo ko. Ngunit ang sabi ni Mama, hindi kami makakapunta. Nasa Maynila kasi kami nakatira. Nanghinayang naman ng aking tiya dahil matagal na kaming hindi nagkikita mula nang mamatay ang aking tatay. Dahil hindi ko pa nakikilala ang ibang kamag-anak namin sa Bohol, nagpumilit akong ako na lang ang pupunta. Ngunit ayaw ni Mama na payagan ako. Pero dahil sa paulit-ulit kong pakiusap, pumayag rin sila sa wakas. Pero may isang kondisyon. Sasamahan ako ng kuya ko. Bago kami umalis, nagbigay ng kung ano-anong bilin si Mama sa amin. Binigyan niya pa kami ng tig-iisang rosaryo ni Kuya at huwag raw naming iwawala kahit anong mangyari. Nang makarating na kami sa bahay ng aking tiyahin, agad kaming hinainan ng tanghalian ni Tia Licia. Si Tia Licia nga pala ang asawa ng panganay na anak ni Lolo Tasio. Hindi na nga rin pala namin naabutan ang burol at libing ni Lolo dahil noong isang araw pa raw nila iyon na ilibing at huli na nang ipaalam namin na pupunta kami. Habang naghihintay na matapos si Tia Licia sa paghahain ng pagkain, lumapit sa amin si Ana, isa kong pinsan na anak ni Tia Licia. May dala-dala itong umuusok na panset at tinapay. Iyon lang daw ang kainin namin, bulong niya sa amin. Napansin kong nagkasamaan sila ng tingin ng mama niya. Nanlilisik ang mga mata nitong tumitig kay Ana. Subalit ipinagsawalang bahala iyon ni Ana kaya hindi na rin namin iyon pinansin ni Kuya at kumain na sa dalang pagkain ni Ana. Sa buong maghapon na iyon, lagi namin kasama si Ana. Binigyan din pala kami ni Ana ng tig-iisang malaking mineral na tubig. Isa sa akin at isa naman para kay Kuya. Nagsabi rin siya na doon lang daw kami iinom at huwag tatanggap ng ibang pagkain o inumin na iaalok ng mama niya. Medyo nagtataka kami ni Kuya sa mga ikinikilos ni Ana. Pero hinayaan na lang namin at sumunod na rito. Naniniwala naman akong hindi niya gagawin yon ng walang dahilan. Kinagabihan, magkakatabi-tabi kaming natulog na magpipinsan sa sala ni na Ana. Naglatag na kami ng banig sa papag, katabi rin namin ang dalawang batang kapatid ni Ana. Ang pwesto namin mula kaliwa, pakanan ay si Kuya, ako, si Ana at ang dalawang kapatid niya. Nakapatay na rin ang mga ilaw at ang nagsilbing liwanag na lang ay ang isang gasera na nakapatong sa isang mesa malapit sa amin. Alas 7 pa lang ng gabi, subalit napakatahimik na ng buong paligid. Sa sobrang tahimik, maririnig mo talaga ang mga huni ng mga kulisap o kuliglig sa gabi. Hindi ako sanay. Hindi katulad sa Maynila. Kahit hating gabi na, marami pang tao sa labas ng bahay. Pakiramdam ko'y ilang oras na akong nakapikit, ngunit hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Hanggang sa may naririnig akong kaluskos at parang may umaangil. Sa tingin ko'y galing iyon sa loob ng kwarto ni Tia Licia. Sabayan pa ng isang nakakasulasok na amoy at masangsang na parang nabubulok na karne. Mas lalo akong kinabahan nang may maaninag akong anino na nakatayo sa kortinang nagsilbing harang sa pinto ng kwarto ni Tia Licia. Siniko-siko ko si Kuya para magising, ngunit tulog mantika ito. Kaya natalukbong na lang ako ng kumot hanggang sa naalala ko ang rosaryong binigay ni Mama. Dali-dali ko iyong hinugot sa bulsa at hinawakan ng mahigpit habang paulit-ulit na nagdadasal. Hanggang sa hindi ko namalayang nakatulog na pala ako.
Kinabukasan, hindi ko na lang iyon kinuwento kay Kuya at Ana. Baka marahil pagod lang talaga ako sa biyahe at naninibago sa paligid. 8:00 pa lang ng umaga, niyaya na kami ni Ana na pumunta sa isa pa naming lola upang dalawin, si Lola Diding. Kapatid ito ni Lolo Tasyo. Maaga kaming umalis dahil ang sabi ni Ana, medyo malayo ang bahay ni Lola Diding. Dadaan pa kami sa paanan ng bundok at tatawid ng ilog. Medyo napagod kami sa paglalakad pero nakakatuwa dahil na rin sa magandang tanawin at preskong hangin na wala sa syudad ng Maynila. Nakarating kami sa isang hindi masyadong mataas na burol at doon namin nakita ang isang simpleng bahay kubo na napapaligiran ng mga tanim na bulaklak at mga halamang gamot. Kung hindi nyo na itatanong, isa nga palang manggagamot si Lola Diding. Maya-maya pa, bumukas ang pintuan ng kubo at may isang matandang babae ang lumabas doon. Tumingin ito sa amin at nang mapagtanto nitong si Ana ang kasama namin, agad kami nitong tinawag at pinapasok. Tuwang-tuwa naman si Lola Diding na makilala niya kami. Mga apo, maayos lang ba kayo? Wala ba kayong kakaibang nararamdaman? Nag-aalalang tanong nito sa amin nang makapasok na kami. Lola, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po sila pinakain sa mga handa ni Mama. Sagot ni Ana sa matanda. Pagkarinig naman ito sa sinabi ni Ana, nakahinga naman ito ng maluwag. Mabuti naman kung ganoon. Bakit la? Ano po bang nangyayari? Nagtatakang tanong ko rito. Mga apo, hindi na dapat kayo pumunta pa rito. Delikado para sa inyo lalo pa at wala kayong alam. Mabuti na lang at nandito si Ana. Wala bang nababanggit sa inyo ang inyong ina? Noong una ay hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Lola Diding. Hanggang sa naalala namin ni Kuya ang bili ni Mama sa amin bago kami umalis. May nabanggit itong aswang. Pero dahil lumaki kami sa Maynila, kaya hindi kami naniwala. Nagsabi naman si Lola Diding na totoo lahat ang mga sinabi ni Mama patungkol sa mga aswang. Kaya kinagabihan hindi na niya kami pinabalik kila Ana kahit ang mga naiwang gamit namin roon ay huwag na raw namin kukunin pa. Dahil ang tinutukoy nilang aswang, walang iba kundi si Tia Licia. Natakot naman ako sa aking nalaman. Kaya pala pakiramdam ko'y laging nakabantay sa amin si Ana. Iyon pala upang hindi kami malapitan ni Tia Licia.